Wala pang papasok. Nakalive pa ba yan? Okay. Ako, slow connection tayo. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hingin na hain aming dalangin. Kapit at Morning po! Good morning po. Yan, nakalive na tayo. Good morning po, Mami Carol, Ate Digna, Ate Rose. Yan, Sister Sheila, good morning po. Naririnig niyo po kami, mga kapatid? Good morning po. Salamat po, Ate Rose. Yan, isang parang may yan, isang yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ngayon po ay Lunes na po. Kaya salamat po sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ating mga buhay, mga kapatid, no po, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso. Amen po. Hallelujah. Today nga po na pinagpala po tayo. Amen. At ngayon ay kami po ang naka-assign ng Lunes, no po. Ang sa daily life sharing. Kaya salamat po sa Panginoon. Yan, salamat po sa bawat isa. Yan, pinagpalang umaga po, no? Sister Judy Vergara. Yan, Sister Marilyn Balagat. Good morning po.
Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin. Amen po. Amen. Bumati ka. Hindi. Ginagawa na. Yan. Ngayon po ay nasa 2 Corinthians na po tayo, no? 2 Corinthians chapter 3 and 4 po ang naiatas po sa amin. Ang salita ka pa. Hallelujah. Yan, hallelujah. Yan, good morning po. Brother Larry, Sister Hilda. Yan, good morning, Ate Emerald. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Amen po. Tunay nga po na every gising po ay blessing. Amen po. Yan, sige po. Tayo na po'y mag-uumpisa, no, sa ating devotion ngayong umaga ng Lunes. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat o Diyos sa napakagandang umaga, Panginoon, na tunay nga na bawat umaga, O Diyos, ang pag-ibig mo ay laging sariwa, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Kaya salamat, O Diyos, sa pagsama mo po sa amin, sa buong magdamag na karanas kami ng masarap at matiwasay na pagtulog, Panginoon. At ngayon ay gumising kami, Panginoon, na may kalakasan, may kagalakan sa puso, Panginoong Jesus. Salamat po. Panginoon, sa aming pagbubulay ng iyong salita, O Diyos, sa 2 Corinthians chapter 3 and 4, O God, samahan niyo po kaming muli, Panginoon, at katagpuin ang bawat isa, Panginoon. Na ang mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan, O Diyos, ay matanggap namin, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa oras na to, O God. Maraming pong salamat sa Banal Santong Espiritu. Siyang patuloy na kumakatagpo sa bawat isa, sa mga nakikinig, sa mga nanunood. Katagpuin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magturo at magpaunawa ng iyong mga salita sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat, O Diyos. Ang iyong gawain, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Muli, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning po sa lahat. Yan, good morning. Po. Sister Flory, yan, good morning po. Yan, kay Nanay Flor, good morning po. Yan, mag-start po tayo. Nababasahin ni Brother Willie. Ano? Pawit ka. Basahin ko na ito. Bago ka magpawit. Sige na po, kasi hindi ko maano yung ano. 2 Corinto 3. Akala ba nyo, pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo ng lahat. Ipinapakita nyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahan gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahan maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduan hindi ayon sa kautusan, nakasulat kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang kautusan, nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises. Kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusan nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip sa gayon kalwalhatian. Gaano pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kalwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maluluhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin ang dating kalwalhatian ay wala na sapagkat napalitan na ito ng higit na malulhati. Kung may kalwalhatian ang lumilipas, lalong higit na kalwalhatian ng nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa namin yan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng muka para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalhatian iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon. Habang binabasa nila ang lumang tipan, maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroon kalayaan. At ngayon, naaalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon at ang kalwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging larawan niya. 2 Korinto 4. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya hindi humihina ang aming loob. Tinatalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami manloloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. Kaya't maaaring kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami lingkod nyo alang-alang kay Kristo. Sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik
upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupid. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusan na ilugmok. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibinggit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya sa ganoon din diwa ng pananampalataya. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoon Jesus ay siya rin bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin ng kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan niyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandaan loob ng Diyos, lalo pang dumadami ang magpapasalamat sa ikalalahati niya. Nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na din nakikita. Salamat sa Diyos. Yan, salamat sa Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Dito po sa binasa na ating sa banal na kasulatan na sa chapter 3 ay dito po ay pinapakita ni Apostle Pablo sa kanyang sulat na sabi niya po diyan sa verse 2, kayo na rin ang aming rekomendasyon. Sabi niya, nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na pinadala sa pamamagitan namin, ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Kaya, dito po pinapakita, ni Apostle Paul, ni Apostle Pablo, na tayong mga nakakilala na sa Panginoon, tayo po yung matibay, na rekomendasyon, Kaya nga sabi nga niya, yung mga Kristiyano na sa panahon nila Apostle Paul ay sila yung matibay na rekomendasyon. Sila yung kaya nga laging sinasabi nga na tayo yung buhay na Bible na binabasa. Kaya tayo po mga kapatid, na dito po sa ating binasa na pinapakita ni Paul, na pinapaliwanag ni Paul na kaya napakahalaga po sa ating mga buhay na Yes, po. sa ating paglilingkod, buhay paglilingkod, nakabatay po yun sa ating mga buhay, yung espiritu na ating tinanggap sa Panginoon. Yung salita ng Diyos, dapat nakikita po sa ating buhay. Nilalakaran po natin. Dito po pinapakita na may mga maling pagtuturo, may mga maling po dito, kaya pinatunayan ni Pablo na kayo,
Sabi, kayo yung ebidensya, kayo yung buhay na patutuo. Yun ang ano ni Pablo, no? Kaya tayo po, mga kapatid, tayo po yung mga buhay na patutuo ng ating Panginoon. Amen po. Nakikita po sa atin na yung binagong buhay. Kaya nga nasa transition po tayo. Araw-araw mayroong pagbabagong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Araw-araw po may ginagawa ang Panginoon. Kaya patuloy po tayo, no? Sa pag-aaral ng kanyang salita, patuloy tayo, no po, na ang banal na Santong Espiritu ang siyang kumilos sa ating mga buhay. Hayaan po natin, no? Kasi sabi niya po dito, niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautusang nakatitik ay kamatayan, ngunit espiritong nagbibigay buhay. Yan po yun. Lahat po ng naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon, tumanggap sa Panginoon, ay pinagkalooban ng ano po, banal na Espiritu. Pinagkalooban po tayo ng banal na Santong Espiritu po. Amen? Maliwanag po yung ating binasa, no? Sa ating buhay, mga kapatid, nahayag yung kanyang kaningningan. Yung kaningningan ng ating Panginoon sa ating buhay, yung kanyang liwanag. Nung panahon nila, nakikita na yung kaningningan sa kanila hanggang sa atin po ngayong panahon natin. No? Kaya nga, 2025 ay transition po. No? May pagbabago. Hindi lang po ngayong 2025 po yung may pagbabago. No? Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, mayroong pagbabagong nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya nga araw-araw binabago ako ng Diyos, diba? Sabi nung kanta, araw-araw binabago po tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tanungin po yung ating mga sarili. Kung tayo po ba ay buhay na rekomendasyon, no? Tayo po yung buhay na patutuo sa ating mga kapwa, sa ating pamilya. Siyempre, unang-una, sa ating pamilya. No? Makita po sa atin yung salita ng Diyos ay makita po sa ating mga buhay. Bilang naglilingkod, bilang nananampalataya sa Panginoon, makita po sa atin yung kaningningan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil napakaliwanag po ng sinabi dito, no? Amen po. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon po dito. Sabi niya, kung may kaningningan ang paglilingkod ng nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang nagniningning ang paglilingkod. Sabi niya dyan, na ang dulot ay pagpapawalang sala. Kaya pag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, at pag mayroon tayong Diyos na buhay sa ating buhay, takot po tayong gumawa ng mali. Takot na tayong gumawa ng kasalanan. Kasi mayroon tayong Panginoon sa ating buhay. Amen po. Alam niyo po kahapon, yung mga bata, ang tanong po sa akin, bakit daw yung mga, paano ba pag sinaktan daw siya? Gaganti ba sila? Pag sinuntok po ako, pwede akong gumanti? Gumaganon sila sa akin ang mga tanong ng mga bata. Pero ang sagot ko po sa kanila, huwag kang gumanti anak. Kasi sabi mo nga, meron kang Jesus sa buhay. Kasi sabi niya, meron siyang Jesus sa buhay. Kaya pag meron kang Jesus sa buhay, takot ka nang gumawa ng masama sa iyong kapwa.
Amen po. Kasi meron kang Jesus eh. Meron kang Panginoon eh. Kaya hindi, takot ka nang gumawa ng mali. Takot ka nang gumawa ng kasalanan. Lalo pag ikaw ay sumusunod saan? Sa kanyang kautusan o sa kanyang banal na salita. Diba? Sabi ko nga sa kanya, kung ano yung masakit sa'yo, hindi mo pwedeng gawin sa kapwa mo. Kung mahal mo ang sarili mo, mamahalin mo yung kapwa mo. Diba? Sabi nga, love your neighbor. Diba? As you love yourself. Diba? Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Diba? Kaya, salamat sa Diyos at naunawaan ng bata. At ganun din po tayo mga kapatid. Mahayag. No? Napakaliwanag po dito sa ating binasa. No? Sabi niya dyan, dahil dito masabi natin ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhinan na lalo na pang mas maningning. Amen? Mas maningning. Ibig, di ba? Kaya glory by glory, no? Binabago tayo ng Panginoon, no? May kaningningan talaga sa ating buhay. Na dapat yung kaningningan sa ating buhay ay makita. Po? Makita po sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil talaga po ang pag-asa lang po natin ay ang ating Panginoon. Kaya dapat malakas ang ating loob. No? Kaya sabi nga niya dyan, dapat yung talukbong. Alam niyo po ba yung talukbong, mga kapatid? Ano po ba yung talukbong? Sige nga po, i-comment niyo po yan. Ano po yung talukbong? Di po ba yung talukbong, kung sa literal, yung parang takip sa mukha, mga kapatid? Di po ba? Talukbong yun, di po ba? Yung pangtakip sa mukha. Tama po? Yung talukbong na tinatawag, yung pangtakip sa mukha, no, sa ulo, no, nakatalukbong. Kaya dyan po, no, pinapatunayan na, o yan, yung belo, o talukbong na sinasabi. Salamat po, Mami Carol, no po? Yan, talukbong, no? Kaya, sabi niya nga dyan, no, ngunit, sabi niya, ngunit, sa verse 14, ngunit matigas ang kanilang ulo. O, di ba, matigas ang ulo ng mga Israelita noon eh. Kasi pagbalikan natin yung, verse 12, dahil sa pag-asa natin iyan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningan niyaon. Ngunit, matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. O I pray na wala pong talukbong na ang bawat isa, amen? Yung nakatakip, no, sa mukha, amen? No? Literally po yun, literally yung talukbong, no? Pero ang pinag-aaralan po natin ay spiritual, no? Na no? Pag-aaral, no po? Ibig sabihin, yung mga, yung mga dating pananaw, o ano po ba yun, yung paniniwala, yun po yung mga, nila, no? Yun po yung dapat mawala, yun yung talukbong, no? Dapat mawala yung mga negatibong pag-iisip o yung perspektibo natin, no? Mapalitan ng kaparaanan ng Panginoon o pag-iisip ng Panginoon, no? Yun po yun. Yung dating puro ka negatibo, mapapalitan ng puro positibo. Kasi nawala na yung talukbong. Kaya nga, buhay na patutuo na tayo eh. Kaya nga, di ba, napakaliwanag, nasabi ni Apostle Paul na kayo yung 'di ba? Sabi niya diyan sa kayo yung nababasa ng lahat, 'di ba? Upang makilala at mabasa ng lahat. Sabi niya diyan, kayo ang aming rekomendasyon. O yan po 'yon, 'di ba? Kaya kung sa spiritual nga po yan, sabi ni Mami Carol, mabuksan ang mata ng pangunawa. Totoo po yun. Kaya nga lagi natin pinapanalangin yun na patuloy na mabuksan ang ating mata ng pangunawa pag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Kasi talagang pag binasa natin ang banal na kasulatan, talagang sabi niya, marami kang makikita, maraming kapahayagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Magkakaiba ng kapahayagan minsan, nung mas malalim pa yung kapahayagan, no? Yung iba,
Ganun po, no? May mangungusap ang banal na Santong Espiritu sa bawat isa, no? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya, lagi po nating tandaan mga kapatid, no? Na tayo'y mga binago na ng Panginoon, no? Patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya sabi nga dito sa binabasa natin, no? Sa verse 14, ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yaon. Tuwing binabasa nila ang matandang tipan at maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa kanino? Kay Kristo. Amen? Kaya pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ayan po, napakaliwanag. Mawawala yung talukbong. No? Mawawala po yung talukbong, no? Sabi niya diyan. Ibig sabihin, mapapalitan na, mawawala na yung mga pananaw mo na negatibo, no? Yung mga pag-uugali na hindi karapat-dapat, mawawala na yon, no? Kasi yung mga ugali unti-unting binabago ng Panginoon. No? Yung mga pananaw o kaisipan na hindi maganda, binabago ng Panginoon yun sa ating mga buhay. Unti-unti po yun. No? Hindi po, lagi po nating tandaan, ang pagkikipag-isa kay Kristo ay hindi po instant ang pagbabago. Lalo na po yung, minsan, yung mga naghahanap no? Naghahanap ng maibabato, no? Lalo na, akala ko ba binago na yan ng Diyos? Akala ko ba yan? Di ba? Akala ko ba Kristiyano yan? May mga ganun po, no? Na nararanasan ng bawat isa, no po? Nararanasan niyo po ba yung mga kapatid? Nakakarinig po ba kayo ng mga ganon? Na mga, ng mga tao, bulong-bulungan, no po? Kaya doon pa lang po, no? Tayo po dapat yung makita yung kaningningan. Sa ating pamilya, sa ating kinalalagyang lugar, kung ano man saan man tayo nakalagay na lugar, makita po yun sa atin. Mawala yung buong-buo yung talukbong, no, sa ating buhay. Makita po natin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo'y pagpapala sa ating pamilya at sa marami pang tao. Kasi nga, tayo po ang buhay na binabasa ng mga tao. Binabasa ng mga nakapaligid na tao sa ating mga buhay. Unang bumabasa sa atin, yung mga kasama natin sa bahay. No, kaya, sikapin po natin. Amen? Sikapin po natin na yung makita po sa atin yung kaningningan ng Panginoon at lalong nagniningning. Kaya lagi ako minsan nakikita ko yung mga ay lalo kang gumaganda kapatid, lalo kang gumagwapo kapatid. 'Di ba? Glory to God. Siyempre po, 'di ba? Kasi araw-araw binabago ng Panginoon. Araw-araw nakikita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya yung iba, hindi tumatanda, di ba? Lalong bumabata, di ba? Lalong umaaliwalas yung mukha. Amen? Umaaliwalas yung mukha. Kasi bakit po? Andoon ang pagkilos ng Panginoon. Yung kaningningan ng Panginoon, nahayag. Amen? I pray na nahayag ang Panginoon sa buhay mo kapatid at sa buhay ko. No? Di ba, Brother Willie? Nahayag ba ang kaningningan ng Panginoon sa buhay mo, Brother Willie? Yes po. Yan, no? Dapat po, amen po, sikapin po natin na mahayag, no? Maging kagamit-gamit ang ating buhay, no? Kaya, yung kaningningan, yung talukbong, no? Dapat, yan, no? Ang sabi ng verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. Sabi niya dito, no? At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Amen? Yung kalayaan. Kaya malaya kang magpuri sa Panginoon. Malaya ka. Amen? Pinalaya ka na saan? Sa kasalanan.
Kaya pag pinalaya ka na sa kasalanan, nakipag-isa ka na kay Kristo, yung talukbong, wala na. Amen? Sabi nga mawawala lang yung talukbong pag ikaw ay nakipag-isa kanino? Kay Kristo. Sa ating Panginoong Hesus Kristo. Na po? Anong sabi niya dyan sa 18? At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag. Ang galing na po. Sinag ng kaningningan ng Panginoon. Kalaan niyo po, sinag. Nakakita na po ba kayo ng sinag? Ng araw? Di po ba? Pag umaga, pag yung sinag ng araw nakatutok sa bintana mo, gigising na po yung tulog, di po ba? Huwag nakatutok, di po ba? Nakakasilaw, di ba? Gusto mo pang takpan ng kurtina kasi nakakasilaw yung sinag ng araw, lalo na po saan? Sa umaga, ano po? Pero yung sinag na yon, mayroong pang kadugtong, kaningningan. Amen? Yung kaningningan. No? Yung kaningningan ng Panginoon. Sabi, at ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, sabi niya diyan, no? Ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning. Amen? Grabe upang lalong maging maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Kanino larawan yun? Larawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Larawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya napakaganda po, no? Ng ng Panginoon dito, no? Sa verse 18. Sinag na, maningning pa, lalo pang magniningning. Kaya nga, araw-araw talaga binabago tayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga ni Apostle, di po ba? Die to yourself daily. Mamatay ka saan? Sa iyong sarili. Amen? Napakaliwanag ng sabi ni Pablo, ni Apostle Paul. Kasi ang espiritong nasa iyo at nasa akin na tumanggap sa Panginoon, nagipag-isa sa ating Panginoon si Kristo, ay nagbibigay buhay. Amen? Nagbibigay buhay yan. Kaya, pag buhay ka, lalo kang nagniningning. Amen po? Alam nga naman, pagpatay ka, nagniningning ka. Hindi naman po. Diba? Kaya, pag buhay ka, lalo kang nagniningning. Buhay ang Diyos sa buhay mo, lalo kang magniningning. Amen? Yung sinag ng Panginoon na nasa iyo, yung liwanag, ay lalo pang magningning sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Magningning ang Panginoon sa ating mga buhay. Yung mga dating mga ugali natin na hindi karapat-dapat sa Panginoon, isuko na natin yun sa Panginoon. Kung may mga agam-agam pa tayo sa ating mga puso, no? Mga pagdududa, iano na natin yun sa Panginoon. Isuko na natin lahat yun. Di po ba? Kung may mga PGH ka pa sa puso, isuko mo na yan sa Panginoon. Kasi hindi ka gagaling dyan. Lagi kang nasa emergency. No? Kasi PGH Ano ba yung PGH? May PGH sa hospital, di po ba? Gusto nyo ba lagi na nasa emergency tayo? Di ba? Hindi po, pag ikaw ay anak ng Diyos, wala na yung PGH. Malayang-malaya ka. Di ba? May kalayaan, sabi nga sa ating binasa. No? Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, may kalayaan. Di ba? Pinalaya ka na saan? Sa kasalanan. Lalo, syempre, ang nakipag-isa kay Kristo, lahat po yan ay nagsisi. Di po ba? Pag tayo nakagawa ng kasalanan, nagsisisi po tayo. Di ba? Humingi tayo ng tawad. Amen? Ingat na po tayo na magkamali kasi ayaw nating malungkot o sumama ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kasi gusto natin mapangiti siya. Amen? Sa literal po, pag sa ating mga magulang, pag gusto natin mapangiti, di ba gumagawa tayo ng kabutihan? Ganon din po sa Panginoon. Amen? Yung mga ayaw ng Panginoon, tinatanggal natin. Kaya nga kailangan mong patayin yung sarili mo araw-araw .
Kailangan yung 4 na B. Amen po. Ano yung 4 na B laging na sa atin ni Pastora May? Yung banat, binat, bunot, bakbak. Amen po. Totoo, masakit po talaga yon. Masakit mabakbak, masakit mabunot, masakit ano pa isa? Binat. Ikaw ba naman binat-binatin eh. No? Yung dati mong hindi ginagagawa, pag nakaranas ka ng binat, banat, talagang di po ba? Mawawala ka saan? Sa comfort zone mo talaga. Yung kung mahiyain ka, pag nakaranas ka ng 4 na B, mawawala yung magiging mahiyain mo. Mawawala yung mga ugaling hindi karapat-dapat. Kasi 4 na B yun eh. Kailangan maranasan mo yun para makita mo ang lalong kaningningan ng Panginoon sa buhay mo. Lalong magliwanag sa buhay mo ang kaningningan. Amen po, mga kapatid. Di ba, Brother Willie? Makita yung kaningningan, yung Espiritu ng Diyos na tinanggap mo, no, ay lalong makakilo sa buhay mo. Kasi ang Banal Santong Espiritu, hindi yung makakilos kung punong-puno ka ng PGH. Kaya dapat ngayon 2025, mga kapatid, no, wala na yung PGH. Yung mga ugaling di karapat dapat, wala na yan, no? Dapat iniwanan mo na yan doon sa 2024, no? Kaya pagdating mo ng 2025, wow, yung transition sa buhay mo ay tuloy-tuloy. No? Upang maranasan po natin alin, yung open doors, yung open heaven na tinatawag. No? Kasi hindi mo mararanasan yun eh. Kung hindi empty ang puso mo eh. No? Mararanasan mo lang yun. Yung open heavens, open doors. Kung ang puso mo ay malinis. Kung ang lagi mong hahangarin ay ang mapangiti ang Panginoon. Kaya yung talukbong po, I pray na wala ng mga talukbong ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang nananampalataya sa ating Panginoon ay wala ng talukbong. Ang nakikita na po ay sinag ng kaningningan ng Panginoon upang lalong maging maningning. Amen? Ang ating Panginoon sa ating buhay, makita ang kaningningan sa ating mga buhay. Amen po? Dahil pinalaya ka na at pinalaya na ako. Malaya na po tayo sa kasalanan. Hindi po malayang gumawa ng kasalanan, pinalaya na po tayo. Ibig sabihin, pinatawad, nagpatawad tayo. Amen? Tayo po ay pinatawad at kailangan din po tayong magpatawad. At yung mga bagay na hindi karapat-dapat na mga pag-uugali ay kailangan ng mabago. Ang dapat makitang pag-uugali ay ugaling langit. Amen? Ugaling langit na kaakit-akit. Di po ba? Laging sinasabi ni Pastor Dong po yun. Amen? Which is yun po yung ang totoo. Amen po? Kaya mga kapatid, no? Napakasarap po na makita po, umabasa ng tao yung buhay natin na buhay na patotoo. Na tayo kagamit-gamit sa kanyang ubasan, sa kanyang kaharian dito sa mundong ibabaw. Kaya nga sabi nga, pag nakikita ang liwanag sa'yo, nakikita ang pagbabago sa'yo, hindi ka na kailangang mag-invite. Sila na mismo ang lalapit sa'yo. No? Lalo na sa loob ng tahanan, sa loob po ng tahanan, pag nakikita ang liwanag sa'yo, ang kaningningan ng Panginoong Jesus, hindi mo na kailangang akayin yung anak mo, siya na rin mismo ang sasama sa'yo. Hindi mo na kailangang akayin ng asawa mo, mga anak mo, o mga kasama mo, mga kapatid mo, sila na mismo ang sasama sa'yo. Kasi nakikita yung liwanag, yung kaningningan ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen? Yan. At dito naman po tayo sa chapter 4, no? Kayamanang espiritual sa sisidlang yari saan? Sa putik, no? Sabi niya, dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Sabi niya dito, tinalikdan ko na ang mga gawaing kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Amen? Kaya yung, ayan po, si Pablo, di po ba? Kaya yung mga ugaling, yan, isuko na natin yan lahat sa Panginoon. Ayan, inamin po ni Paul dito. Amen? No? Napakaliwanag ang sinabi niya diyan para maging sisidlan tayo ng espiritual, no?
ay kailangan talaga nating isuko yung mga bagay na hindi karapat-dapat. No? Sabi niya diyan sa verse, hindi nanlilinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan. Ito ang alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin. Ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Grabe, ano po? No, hindi sila sumasampalataya. Kaya pag may mga talukbong pa, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Sabi niya diyan, ng daigdig na ito. Sabi niya, sila'y binulag. 'Di ba? Upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan po. Napakaliwanag po ang banal na kasulatan. Amen po. Kaya yung mga talukbong, amen, dapat wala na po yan. Kasi sabi niya dyan, yung may talukbong pa, sila yung mga binulag ng Diyos ang daigdig. No? Hindi nila nakikita ang maliwanag o liwanag ng mabuting balita. Lalo na, anong mabuting balita yung tungkol sa ating Panginoong Hesus, yung kaningningan ng Panginoong Hesus. Sabi niya dyan, kaya tayo po, ang pinapangaral po natin ay katotohanan. Dito po, ang pinapangaral po ni Apostol po ay sino? Ang ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesus. Amen? Napakahalaga po sa ating buhay, na ang ating Panginoong Hesus, ang ating ipangaral. Yung kanyang buhay. Ipangaral natin yung kanyang buhay. No? At yun po ang ating maging pattern. Maging pattern natin po ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, be Christ-like. Amen? Be Christ-like. Amen po? Be Christ-like. Yan, amen. Itakwil ang kasamaan. Tama po, Kuya Larry. Itakwil ang kasamaan. No? Ang kabutihan ng ating lakaran. Na po? Sabi niya po dyan, sa ating pinag-aaralan, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. Amen? Ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na naahayag sa mukha ni Kristo. Amen? Yung dating ang lagi mong bukang bibig ay puro problema. Ngayon ay hindi na. Ang bukang bibig mo na lang ngayon ay yung pagpapasalamat sa Panginoong Hesus. Amen? Yun na lang po. Ang nahayag sa iyo. Yun na lang ang bukang bibig mo. Salamat sa Panginoon. Yung dati na sasabi mo na, ay, ano ba itong ulam namin? Ano na naman kaya ulamin namin? Ano naman kaya ang ganito? Puro ka angal, puro ka reklamo. Ngayon, hindi na po. Amen? Na kahit anong nasa pagkainan mo, kahit anong mo, dahil may problema, salamat sa Diyos. Amen po? Salamat sa Panginoon. Ganon na lang po yung lumalabas sa bibig mo. Bakit po? Nakita mo yung liwanag ng mabuting balita eh. Nakita mo yung buhay ng ating Panginoong Hesus nung nagkatawang tao siya eh. Nabasa mo. Amen? Nabasa na hayag. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, ngunit kaming pinagkalooban ng kayaman ng espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan, ay palayok lamang. No? Upang ipakilalang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos. Amen? Totoo po yun. Yung di malirip na kapangyarihan ng Panginoon, yung di malirip na pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ano pong sabi ni Pablo po dito sa verse 8? Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit nagagapi.
di nagagapi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Amen? Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nalulugmok. Amen? Totoo po. Amen? Lahat po tayo ay nakakaranas ng pag-uusig. Nakakaranas ng panlilibak. Amen. Nakakaranas po tayo. Lahat po tayo naranasan to. Lahat ng naranasan ng Panginoon, mararanasan natin. Bakit? Nakipag-isa tayo sa ating Panginoon eh. Ayan o, si Pablo naranasan niya nililibak. Ako rin po, nakakaranas ng panlilibak. Nakakaranas ng panghihina. No? Nararanasan ko rin yan. Lahat po tayo nararanasan po natin yan. Nararanasan natin magreklamo. Diba? Lahat po yung nararanasan natin. Mga kapatid, wala po exempted yan. Nakakaranas ka ng pagsubok, nakakaranas ka ng problema, nakakaranas ka ng tukso, nakakaranas tayong lahat. Amen. Mas malala nga lang tayo kasi tayo ay kaisa ni Kristo. Lalo tayong susubukin, no? Ng Diyos ng mundo. Amen? Lalo tayong susubukin yan. Kaya nga, maging matatag po tayo. Kaya lalo pang makita yung ningning sa buhay natin. Yung kaliwanagan sa buhay natin. No? Lalo pang makita. No? At lagi po nating tandaan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi ang pag-asa po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Siya lang po. Amen? Sabi nga niyan, no? Naibubuwal, ngunit di tuluyang nalulugmok. No? Mayroon akong dyan yung huwag ka lang ma-knock out. 'Di ba? Nabuwal ka, pero hindi ka naman na-knock out ng problema. Amen? Dapat, kaya nga lagi kong sinasabi, huwag tambayan ng problema. Lahat yan nararanasan natin. At lagi nating tandaan, di naman tayo binibigyan ng mga pagsubok o problema o sa mundong ibabaw na ito na hindi natin kaya. Diba napakaliwanag sinabi ng 1 Corinthians 10:13? No? Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para pagtagumpayan iyon. Amen po. Sabi pa nga dito, no? Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Amen. Yung kamatayan ni Jesus. Amen. Kaya nga, die to yourself daily. Amen. Mamatay tayo sa ating mga sarili. At ang mahayag sa buhay natin ay ang Panginoong Jesus. Hindi natin kaya talaga. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hindi natin kayang baguhin. Pero, sa tulong ng Panginoon, sa gabay ng Panginoon, mababago ang buhay natin. Siya po ang magbabago ng buhay natin. No? Siya po ang magbabago ng buhay natin. Pag isinuko mo ang iyong buhay, ang buhay mo, ang Panginoong Jesus ang siyang namahala ng iyong buhay. No? Pag siya ang namahala ng iyong buhay, mararanasan at mahayag sa buhay mo ang kaningningan ng Panginoon. Yung buhay ng Panginoon sa iyo, mahayag. Dahil napakaliwanag ng sinabi ng kasulatan na kahit kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen? Oh, di ba yung mga araw-araw bumabiyahe diyan na pumupunta sa Kapit Pandesal, di ba? Nahayag ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Bakit po? Sa araw-araw mong biyahe, nasa bingit ka ng kamatayan yan. Kasi pwede kang maaksidente. Di po ba? Pero sa patnubay at gabay ng Panginoon, sa pagpunta mo sa gawain ng Panginoon, nahayag ang Panginoon sa buhay ng bawat lingkod niya. Amen? Ang bawat lingkod niya nahayag. Sa bawat buhay ng bawat isa, nahayag ang Panginoon.
Sabi pa nga po dyan, amen, sa ating binasa, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Amen po ba? Ako sumasampalataya ako sa Panginoon. At naniniwala ako sa mga gagawin ng Panginoon pa sa buhay ko. Amen? Naniniwala tayo lagi sa Panginoon. Amen? No? Yeah, amen po, no? Sa araw-araw nagtatrabaho, ang kasama mo ay Panginoon. Siya yung di ba, inuuna natin, no? Na kahit nagdadrive ka, nananalangin ka. Kahit naglalakad ka, nagpipray ka. Amen? No? Nagpapasalamat ka sa Panginoon. No? Marami po tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Maraming pagpapala ang Panginoon sa atin eh. Amen? Nahayag po ang Panginoon sa ating buhay. No? Yung buhay na patotoo makikita sa iyo. No? Makikita sa buhay natin. No? Kaya nga nabubuhay sa pananampalataya ang bawat isa. Amen po? Nabubuhay po ba tayo sa pananampalataya? Amen? Kaya na minsan pinanghihinaan tayo ng loob, pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, nabubuhayan muli tayo, amen? Nagkakaroon ulit tayo ng bagong pag-asa, no? Na kahit yung katawang lupa mo, pagod na pagod, no? Pero patuloy, amen? Patuloy po tayo, no? Na lumalakas ang ating espiritu. Sabi nga niya dyan, di ba, sa verse 16, kaya't kahit hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat tumihina ang aking katawang lupa, patuloy namang, lumalakas ang aking espiritu. No? Totoo po yan. No? Minsan, ayaw mo mag-pray, ayaw mo nang mag-pray. Minsan, sabi nga, nag-pray ka, tapos may bukas yung amen. No? Kasi pagod na pagod yung physical na katawan. Pero yung espiritu mo ay gustong-gustong manalangin. Gustong-gustong magbasa ng salita ng Diyos. No? Gustong-gustong umatin ng prayer meeting, o kaya gustong-gustong umatin ng prayer intercession, no? Pero yung katawan ay gusto nang magpahinga, no? Kaya nga sabi, pag pagod, magpahinga. Pag inaantok, matulog, di ba? Pag manghihina, kailangan magpalakas. Amen? No? Lahat naman po yun, sabi niya dyan, ang bahagya at panandaliang kapigatian ay dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayang walang hanggan at walang katulad. Amen. Kaya mga kapatid, lahat ng nararanasan natin ngayon, pagsubok, tukso, problema, minsan, napapagod ka na talaga. Kung napapagod ka na magsaway sa mga anak mo, napapagod ka na nakagagawa sa gawaing bahay mo, o napapagod ka na, no? Maraming kapaguran sa buhay. No? Pero pag ang Panginoon, ang siyang sa buhay mo, nagmamaniobra ng buhay mo, siyang angkla ng buhay mo, yung pagod na yan, wala yan. Hindi mo maramdaman ang pagod. Ano pong nararamdaman mo? Kagalakan. Kagalakan sa puso. No? Na kahit pagod yung physical mo, pero nakita mo, nagawa mo yung inutos sa'yo ng Panginoon, galak na galak po yung puso mo. Amen? Kaya nga, di ba sabi niya, panandalian lang yung kapigatian dito sa mundong ibabaw. Panandalian lang po lahat yan. No? Panandalian po lahat yan. Yung pangwalang hanggang kagalakan, walang kalagayahan, no po, yung po yun. No? Yung po yung ating mararanasan. Saan? Sa piling ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa verse 18, kaya nga't ang paningin namin ay nakapako saan? Sa mga bagay na di nakikita. No? Hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? Kaya nga yung faith, di ba? Sa mga bagay na hindi nakikita. Nananampalataya ka doon sa mga bagay na hindi pa nakikita. Amen? Kasi pag nakita mo na, hindi ka na mananampalataya. Nandyan nakita mo na eh. Pero yung hindi mo pa nakikita, doon ka nananampalataya. No?
nananampalataya ka na ang Panginoong Hesus ang siyang kikilos sa mga pamilya mo na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Amen? Yung mga nananampalataya ka na ang Panginoon ang babago, no? Ng puso ng mga inaakay mo, ng mga ini-invite mong pamilya mo, part ng pamilya mo. Amen? Kaya magtiyaga po tayo, magtiis po tayo. Amen? Magmanifest sa buhay ng bawat isa ang bunga ng Espiritu. Amen po? Upang lalong mahayag ang kaningningan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Makita sa buhay natin. Mahayag sa buhay natin. Kaya nga ang binabago po talaga ay ang ating puso't isipan. Ang dapat ma-born again ay buong buo. Kaya alam niyo pag minsan nagbibiroan kami ng mga kaibigan ko, ng mga din, ay hindi pa nababago yung kamay ko. Minsan natatawa ko, hindi pa nababago yung kamay mo? Hindi pa nababago yung kamay niya, kaya hindi daw siya muna magbibigay. Kasi daw, nilubog daw siya sa tubig, hindi daw nalubog yung kamay at wallet niya. Di ba, minsan nakakatawa na sabi ko, ang galing ng mo ganun pa nga ako sa mga kaibigan ko. Pero, hindi po. Lahat po yan. Bayroan lang po yun, no? Lahat po yan ay surrender mo sa Panginoon. Amen? Kaya yung puso natin, kaya nga lagi po tayo nagpipray, Lord, baguhin mo isip ko, baguhin mo puso ko, no? Kasi isip po talaga, no? Doon nga po sa natin prayer and fasting natin di ba? Nung nagturo si Pastor Dong, tumatak talaga sa aking puso, no? Sa aking isip, no? Hindi nabago ang isip mo, hindi na born again ang isip mo. Kasi kung ganun pa rin ang pananaw mo. Ang nabago lang sa'yo ay yung nguso mo. Di ba nakakalungkot? Kung ang na-born again lang ay nguso, pero hindi naman na-born again ang puso at ang isip. Kaya napakahalaga po, no, sa ating mga buhay, mga kapatid, no, bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon, no, talagang ang binabago talaga ng Panginoon o ang binago ng Panginoon, babaguhin lagi ang isip mo araw-araw, yung puso mo. No, yan po. Pabago natin yan lagi. Hindi lang po tayo naborn again sa nguso. Bagkus naborn again ang ating puso, ang bubuhay po natin. Amen po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoong Hesus, sa kanyang buhay, dahil ang ating Panginoong Hesus ang pattern po natin. Ang Panginoong Hesus, amen po, ang Panginoong Hesus po ang buhay niya ang ating nilalakaran. Kaya po mga kapatid, patuloy tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Patuloy nating basahin ang banal na kasulatan at patuloy tayong umasa sa Diyos. Huwag po tayong magsawa mga kapatid. Kung may mga kamag-anak pa tayo, mayroon pa tayong mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon at patuloy nating ini-invite, huwag po tayong magsawa na mag-invite sa kanila. Huwag po tayong magsawang magpayo sa kanila. Huwag tayong magsawang mag-share ng salita ng Diyos sa kanila. Huwag tayong magsawang ipakilala ang Panginoong Hesus sa kanila. Na siyang bumago ng buhay mo at ng buhay ko, ng buhay nating lahat, mga kapatid, na mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay buhay na patutuo. Amen? Buhay tayong patutuo. Tayo ang Bibliang binabasa ng maraming tao. Amen po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I pray po na ang bawat isa sa ating pagbubulay
ay meron po tayong natutunan. Merong ni-remind sa ating mga buhay. Amen? Meron pong ni-remind po tayo ng Panginoon. Amen po. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag pa. No? Salamat sa kanyang buhay. Yan. At yan, naghahanda na po ang aking husband dahil papasok din po sa trabaho, no po? At salamat sa inyong pagsama po mga kapatid, no po? Oh, hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli, O Diyos, salamat Panginoon sa salita mo, Panginoon. Salamat, O God, sa pagbukas ng mata ng pangunawa namin, na pinaalala mo, pinaunawa mo sa amin ang iyong mga salita, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ay mahayag sa aming buhay. Ang kaniningan mo, O Diyos, ang mahayag sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat, salamat, O God. Pinupuri ka namin at dinadakila sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, ng mga nasa Facebook Live, sa buhay, Panginoon, ng mga kapatid namin, sa buhay ni Ate Rose, sa buhay ni Kuya Rizal, Panginoon, ni Ate Marilyn, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Ate Emerald, ni Sister Hilda, O God, ni Mami Carol, O God. Lord, salamat. Ni Brother Clifton, salamat, salamat, Panginoon. Ni Ate Kasing, ni Ate Ula, O God. Salamat sa mga anak mong kasama namin, ni Nanay Flor, ni Sister Flory, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Hindi ko man sila mabanggit lahat, Lord. Kilala mo sila, O Diyos. Alam mo kung anong mga laman ng kanilang mga puso, anong panalangin ng kanilang puso, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-grant ng kanilang mga panalangin, tumugon sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, salamat, salamat, O Diyos, sa lahat ng mga papasok sa trabaho, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo silang pag-ingatan, patuloy mo silang samahan, O Diyos. Hallelujah. Ingatan niyo po sila, Lord, hanggang makarating po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga magdadrive, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagawaran niyo po sila, Panginoon, ng physical and mental alertness, Panginoon, sa kanilang pagdadrive, Panginoon. Nasa kaliwat kanan o nalikuran nila, Panginoon, lahat ng makasabay nilang sasakyan, Panginoon, ay ingatan mo din, Lord, upang pare-pareho po silang ligtas at payapa, O Diyos, na makakarating sa kanilang mga pupuntahan, Panginoon, o kanilang trabaho, O Diyos. Lord, salamat, salamat, O God, sa kapag-iingat mo sa bawat isa, sa lahat, Panginoon, ang may mga negosyo, Panginoon, sa kanilang pagbubukas ng kanilang mga negosyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Oh, hallelujah. Pagparadalhan niyo po sila, Panginoon, ng maraming mga customer, Panginoon, ng mga kliyente, Panginoon, upang lalo, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon, na aming napakinggan. Patuloy na yung pagbulay-bulayan ito, O Diyos, upang sa ganun, Lord, maging gabay namin at patnubay namin. Liwanag namin ang iyong salita, O God. Nawa, Lord, kung may mga talukbong pa, Panginoon, sa mga manunood o makakapanood pa nito, Panginoon. Lord, ang talukbong na yan, Panginoon, ay sa patuloy na nilang isuko, Panginoon, sa iyo, O God, upang ang makita nila, Panginoon, ay ang kaliwanagan mo, Panginoon. Ang mahayag, Panginoon, ay kaliwanagan mo sa kanilang mga buhay, O God. Kung paano ka nagliliwanag sa bawat buhay namin, Panginoon, na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga sasampalataya sa iyo, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, ang kaliwanagang nagmumula sa iyo, Panginoon. Makaranasan nila, Panginoon, ang kaningningang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy niyo pong samahan ang bawat isa, ang mga pupunta sa kapit pandesal, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila at samahan, Panginoon, ang iyong banal na Santong Espiritu, ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat po, Panginoon, sa aming pasordong at pastora, mi Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mission, Panginoon, sa
Thailand, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Kasama ang mga ibang delegates, Panginoon, doon, Lord. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, at mahayag ka palalo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, salamat, salamat, O God, sa lahat ng mga lingkod mo, Panginoon. Lahat ng mga anak mo, Panginoon. Salamat, O God, sa lahat na manunod pa ng replay, Panginoon, nito, Lord. Pagpalain mo sila at abutin, Panginoon. Muli, O Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at ang buong maghapong ito, Panginoon. Patuloy niyo kaming samahan. Patuloy ka naming maranasan sa aming mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ang kapayapaan ay lagi pong sumaatin. Amen po. Amen. Salamat po. Salamat God po. bless po mga kapatid. Bye.